Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayon ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Walang inggit sa puso ni Juan Bautista. Sa halip, kinilala niya ang kanyang papel. Hindi siya ang Mesiyas, kundi tagapagpakilala lang ng Mesiyas. Sa mundo ngayon, mahirap tanggapin ang panawagan ng pagpapakumbaba. Gusto nating hangaan tayo, pakinggan, purihin. Pero ang tagpo sa Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng tunay na kababaang loob. Ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa pagtaas ng sarili, kundi sa pagtaas natin kay Kristo. Madalas sa ating paglilingkod sa iglesia, sa pamilya o sa pamayanan, nadarama natin ang tukso na magpakitang gilas o manguna palagi. Ngunit ang tunay na lingkod ay marunong umatras upang si Kristo ang higit na makita ng mga tao. Sabi ni San Juan sa kanyang mga tagasunod, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Tayong lahat ay bahagi ng iglesia, ang kasintahan ni Kristo. Siya ang sentro, hindi tayo. Maglingkod sa tahimik na paraan at iwasan ang anumang gawain para mapansin upang si Kristo lamang ang makita.